magsamba sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Good God is afternoon. good. Sister. Good afternoon, Sister Zai. At sa mga nanonood po sa atin sa ibang bansa, sa YouTube channel, sa Facebook, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat at nanonood kayo ngayon sa amin. At Amen. makakasama namin kayo sa buong maghapon. Marami pong salamat. Amen. At Sister Annabel, atin pong inaanyayahan ng sino man sa inyo ang may akay. Okay, yung may mga akay, punta na lang po kayo sa harapan po para i-welcome po kayo. Sis? Sis, huwag kang mahiya. Okay, thank you. Praise Ayan, God. praise God. Meron po Hallelujah. tayong bagong akay sa araw Okay. nito. Malakas Meron na pa po. palakpak sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Okay. Atin pong inaanyaya nating mga choir na atin pong aawitan ang ating pinagpala sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Praise God. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig, at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmaalam. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siyang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig, at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ngayon naman kapatid, ating ipapaliwanag ng ating mga kapatid na ni Sister Amalia, Sister Lord. Flor. Good afternoon, sister. We are very happy to welcome you to the family of El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebrew. Ang ibig sabihin ng El ay God, Shaddai is Almighty. May iba pang kahulugan. Ang El Shaddai is the God who is more than enough and the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the seventh covenant name of God in the Bible. Amen. Amen. At narito si Sister Flor upang ipaliwanag sa iyo kung ano po ang ibinigay namin sa iyo. Ito kapatid, yung liturgical calendar, nandyan yung mga schedule ng ating everyday na gospel nandito. Tapos yung mga contact din sa ating immigration, ganyan, at sa Philippine Consulate. Tapos dito kapatid, naka-record dito yung ating gawain dito sa pag Monday to Friday sa St. Joseph. Ayan yung time niya. Tapos sa Sacred Hearts Church naman dito yon. Tapos mayroon din Sunday dyan ang gawain sa school ground. Minsan din dito, depende sa panahon. So ito rin yung ang Salmo 91. Kahit oras-oras basahin mo siya o kung hindi mo kabisado, magtiwala ka dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yan. Amen. Nandito yung mga buhay na patutuo. Basahin mo rin yan. Nandyan lang nakapaloob ang ano. Anong pangalan mo kapatid? Jocelyn po. Saan siya? Bisaya.
Kapis po. Kapis from Kapis. Saka natin ang ating kapatid. I-welcome natin. May bago naman tayong akay. Thank you. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord, Sister Annabel. Tayo naman po dadako sa sharing portion. So, sino ang mauna pong magsishare sa atin ay walang iba kundi si Sister Flor. Thank you, Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang 2024, talagang na-stress ako. Mahirap din talaga magpaupa sa yung hindi maganda. Kasi may isa akong boarders na nangupahan 8 months na siyang hindi nagbayad. So, yung awa ko, nung nagkita kami ay umuwi ako ng August, gusto ko mang paalisin pero may 4 na anak. Pero ang asawa nito, seaman talaga, pero inter-island, kapitan sa barko. So, dahil mayroong siyempre mahirap talaga na magpaalis ka dahil may mga batas na ngayon na hindi ka basta-basta magpalayas. So, dumaan ang proseso. Sabi ko, Lord, di bali, paalisin mo talaga. Hiningi ko talaga yun sa simbang gabi. Yun ang hiningi ko talaga dahil yung kapatid ko na pinagkatiwala na stress din, ako din. Di alam mo, answer prayer ako. Bumaba sila ng December 7, tapos nakaalis sila, lumipat siya, nakalipat sila, hindi nagbayad. Sabi ko, Lord, okay lang ang pera kasi ibabalik mong more than enough. 8 months, 5 months, bumalik, nagbayad sila ng 5 months. 3 months, hindi nagbayad. Sabi ko, okay lang yun, Lord. Ang importante, nakaalis na. Kasi ang stress, hindi mo mababayaran ng pera. Kaya to God be the glory talagang sabi ko, wala akong pang Christmas na mga apo ko, hindi to magbabayad. Buti na lang 26, nagbayad sila. Kaya nakapang Christmas ako sa aking mga apo. Kaya higit sa sapat ang biyaya ng Diyos. Talagang pagkatiwala natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Amen. Praise the Lord. Biyayang siksik-liglig, nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. At ang susunod nating sharer ay walang iba kundi si Sister Virgie. Kay Lord, tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat at gusto ko lang po magpasalamat kay Lord dahil naabot ko po ang edad yung 63 ngayon. At salamat talaga kay Lord sa kalakasan, kalusugan at hanggang ngayon ay wala pa po akong tinetake na gamot. Talagang healthy pa at sabi nga ng mister ko, ng brother husband ko, magkakalalaki pa tayo. Ay, amen. Praise the Lord. At pinasasalamatan ko rin po yung kilos ng Panginoon. Talaga tunay nga po ang ating pag-iikapo ay hindi nasasayang dahil ito ay binibigay natin kay Lord ng buong puso natin. Sa pag-iikapo natin, nandoon yung katugunan ng Panginoon sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Dahil patuto ko po yung panalangin ko, matagal na yon. At sabi nga ng Panginoon sa Sirach, sa verse 3, may panahon ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya salamat sa Panginoon sa pagtugon niya dahil sa tagal ng panahon na yung lupa ng aking mga biyanan na talagang iniyakan na rin nila yon na hindi nila makuha-kuha at nangbatay na sila ang yung lupa na yon na yun po ay lupa na aking biyanan na lalaki. At ngayon po, sa takdang panahon talaga, nandoon na po kami ngayon. Natapakan na po namin ang lupang yon. At hindi lang po lupa ang binigay, pati na po tahanan, may kasama na pong tahanan. Talagang ang Panginoon talaga, sabi nga, maghintay ka lang dahil hindi lang yan ibibigay ko sa'yo, may dagdag pa. Kaya salamat sa Panginoon talaga dahil hindi nasasayang ang ating mga pag-iikapo, ang ating mga panalangin, ang ating pananampalataya, higit sa lahat ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya papuri pa sa salamat ay sa Panginoon lamang. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Salamat sa Praise Diyos. the Lord. Tama. At tayo naman po'y dadako sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Handa na ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. At sa pangunguna po ng ating
opening prayer, si Sister Annabel Yes, praise God. Adato. At ang ating worship team na pinangungunahan ni Sister Telma. At ang susunod po ang ating kapatid na si Brother Hernani Hernani Gonzalez. Gonzales. Okay? Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Our Heavenly Father, we praise you, we glorify your name, for you alone to be worthy and to be praised. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa katagumpayan ng banal na misa ngayong umaga na ito, Lord, at narito po kaming lahat, umaamin, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Hugasan mo po kami, Lord, with your precious blood of Jesus mula ulo hanggang talampakan, para kami po'y karapat-dapat na magpuri, magsamba sa iyong banal na harapan. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa kapatawaran na ginawad mo po sa amin. Sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala ang iyong sinugo sa bansang Hong Kong, Brother Hernani Gonzalez, O Lord God. Patuloy mo siyang gamitin mightily and boldly, O Lord God, at ang kanyang banal na salita ng kaligtasan na siyang ang aming pagsasaluhan ngayong hapon ito, Lord God, na magbigay kalakasan sa aming buhay. At sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala ang buong maghapon, anuman po ang aming mga kahilingan. Nakasulat man o hindi nakasulat, inaangkin po namin, O Lord God, na answered prayer na po kaming lahat. At pagpalain mo po, Lord God, ang mga baguhan at datihan, O Lord God. At balutin mo po, Lord God, ang iyong libo-libong anghel ang siyang susubaybay sa amin sa apat na sulok ng templong ito, Lord God. Lord, maraming salamat po. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. To God be the glory in the highest mighty name of Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Welcome, Holy Spirit. Take over. Amen. Amen, Lord.
Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Praise God! Amen! Amen. Amen! Amen. Amen! Praise the Lord! Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Dakilang biyaya, aming pinalaya, mula Sa bihag ng kasalanan, pinatawa, pinagpalala, ang lubusan. di mapipigil. Ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang ang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey, Hey! hey, 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 hey. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan, pinatawa, pinagpala, ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang ang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. ang lahat ay Magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa.
Amen. Mahal kita, walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking magmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng kailanman di magbabago, Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Amen, Lord. Hallelujah. Kailanman di magbabago. Thank you, Lord. Ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Amen, Lord. Kailanman di magbabago. Kailanman Di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay kay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. We declare, hallelujah, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen, Lord.
Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord. Salamat aming Diyos. Itaas ang iyong pangalan. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo. Salamat And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, all my soul. Love the Lord, all my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, all my soul. Serve the Lord, all my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, all my soul. Trust the Lord, all my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, all my soul. Thank the Lord, all my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, all my soul. Praise the Lord, all my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By
save the son of Abraham through the power of your hands. You turn the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your right you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God, praise Jesus, praise Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, and Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at magpakailanman. Ngayong January, Lord, 2025, ika-4 na araw ng aming pong paglilingkod sa iyo, samahan mo kami sa aming lakbayin. Ituro mo sa amin ang daan, maging ang aming isipin at balakin, ipagkaloob mo sa amin sa tamang katuwiran. Pagpalain mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Ganun din po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, at lahat na nandito sa Saikong Panginoon, Saturday Group. Lord, i-bless mo po ang bawat isang nandito ngayon. Ano man po ang kanilang mga hangarin, pangarap, Lord, bigyan mo ng katuparan
Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya naniniwala kami sa iyo na ang lahat ng aming isipin at balakin, ito'y inyong sasamahan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nandiriwat sa pagdating niya. Magagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita na'y iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging Lakas at pag-asa. naririto sa kriya, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Taas ang kamay. Anong gagawin sa kamay? Ipalakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, brothers and sisters, taong 2025, pangalawang araw pa lang, pang-apat na araw, sa pagpasok natin sa taong 2025. Noong Miyerkules, dito po kami, ang atin pong pinagsimulan ay bagong taon, bagong direksyon. Narito pa rin tayo sa ating topic is about direction of God. Ang Diyos, nagbibigay siya ng tamang direksyon sa buhay ng tao. Kaya ang sabi niya, come and follow me. I am the way, the truth, and the life, and no man come to the Father except through me.
Amen? So, ngayong Sabado, ang ating topic is about the prayer for direction. Amen? Pag nagsimula tayo sa tama, magtatapos tayo sa tama. Pag nagsimula tayo sa matuwid na landas, diretso tayo. Matuwid na landas sa buong taon. Amen? So ngayon, lahat po ng nandito, tuturuan tayo ngayon ng Panginoon. Mayroon tayong pagninilay ngayon. No? Ang sabi po sa Psalm chapter 25, verse 4 and 5, ang sabi po dito, sabi niya dito, teach me your ways, O Lord. Make them known to me. Teach me to live according to your truth. For you are my God who saved me. I always trust in you. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Yahweh, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan sa buong maghapoy, pinagtitiwalaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Okay, taas ang kaliwang kamay, ang kanang kamay, taas. Yung kaliwa, dito ilagay sa puso. Hingi natin sa Panginoon, sa pamagitan ng awiting ito, nalikain niya sa puso mo, sa puso ko, sa lahat ng mga nakikinig, ang isang pusong tapat, isang pusong dalisay, pusong nagmamahal sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paragalan. Ano ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ulitin natin na galing sa ating mga puso. Dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. pusong Dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus.
Handog ko't papuri. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Yon. Sinong gusto magtagumpay sa 2025? Yung sigaw na yan, malabo magtagumpay yan. Yun! Ah? Ang sigaw na yayamanin, yung yung bang parang nanalo ka, yes! Pero yung mga paling-aling, totoo kaya yan? Tandaan natin, yung inawit natin, is isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Okay, bigyan ko kayo ng number 1 na iwasan ninyo para kayo magtagumpay sa 2025. Yung mga pusong tawag noon, yung negative. Alisin nyo sa isip nyo yung mga negatibong pag-iisip. Think positive. Lahat ng negative, lahat ng nagsasabing walang darating. Pag sinabing mayroon darating. Okay? Ang pangalawa, dapat huwag kayong sumama sa mga taong hindi marunong magpatawad. Yung mga taong lagi nagkikimkim ng sama ng loob at galit, tapos na po ang 2024. Forget the past. Forgive and forget. Ang hirap makasama yung taong may dala ng galit, puot, hinanakit. Mahawaan kayo doon. Sumama kayo doon sa mga taong masayahin, nakabungis-ngis, kahit walang ngipin. Yan yung mga taong walang dala-dalang baggage, walang dalang luggage. Yan yung mga taong dala-dala nila biyaya, pagpapala at kapayapaan. Okay. Palapakan natin ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, sister, tandaan mo to. Ang araw na to, your life is never the same. Kung ano ang buhay mo noon, hindi maging katulad ang buhay mo noon sa buhay mo ngayon. Woo! Amen! Okay, magsiupo kayo. Listen carefully. So, ang sabi po ng ating binasa, ang ganda yung sinabi niya dito Ang kalooban mo, ituro mo, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Iba po, ang kalooban mo, ang kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos. Iba. Kailangan ang kalooban ng Diyos ang masunod. Kaya tingnan mo si Jesus, nung hiningi ni Jesus, doon sa halamanan ng Gethsemane, sinabi ni Jesus, My Father, pwede bang wag mo iparaan sa akin ang saro ng paghihirap na ito? Hindi po sumagot ang Ama. Noong tahimik ang kalangitan, ang Panginoon na rin nagsabi, Father, your will be done. Kasi mas may alam ang Diyos sa kinabukasan mo kaysa iyo. Kaya ang Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam na mapanukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Tandaan ninyo, ang hinaharap ay darating pa lang. Ang alam mo ngayon lang.
Pag natulog ka, hindi mo na alam kung magising ka pa bukas o hindi. Pero ang Diyos, alam ng Diyos. Na? Alam ng Panginoon at isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang ituro ang kanyang mga salita para gabayan, patnubayan ang kanyang bayan. Ang sabi ni Lord sa Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp to guide me. Ulitin ko, salita mo'y isang tanglaw sa akin ay patnubay. Sabi sa Batangas, oo, napakahirap paglakad ng madilim. Ha? Alam mo, gustong-gusto ko yung mga taga Batangas eh. Sabi ng isa, ikaw ba, ano ba gusto mo? New Year yun eh. Ay, ako gusto ko yumaman. No? Sabi naman ng isang bata, ako mayaman na kulang laang pera. Amen? Alam mo, napuputol kasi yung pangarap natin, yung ating kwan sa kasi walang follow-up. Napuputol. Kailangan consistent, tuloy-tuloy ang pagdalo. Kaya ang Biblia nagsabi, sa banal na kasulatan, malinaw. Gusto niyo magtagumpay? Gusto niyo yumaman? Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dili niyo ito araw-gabi upang matupad niyo ang lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Pagkatapos, sinabi niya sa Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin nalalapit ang Panginoon. Ang pagdalo sa gawain, yung absent ka sa primitive at gawain, kapatid, put God first. Itong taong ito, unahin mo ang Panginoon bago sa lahat ng lakad mo. Amen? At guarantee you, lahat ng pangarap mo, ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen! Kanina, nagpa-pray sa akin, umiiyak. Sabi niya, Sir, Brother Bay, matagal na po na hindi ako nakapagbigay ikapo. Ngayon, simula 2025, ito na po, binabalik ko na po ang ikapo ko kay El Shaddai. Alam niyo yung ikapo? Ha? Hindi anak ko po. Pag kayo nag-isa, basahin yung Malakias chapter 3, verse 6 hanggang 10. Nandoon lahat ng proteksyon. Ano yung proteksyon na yan? Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa material, pati physical mo, pati spiritual mo, pati kamag-anak mo, lahat po yun under the protection of Yahweh El Shaddai. No? Kayo siguro, ngayon lang kayo nag-ikapo. Ako, 41 years na ako nag-ikapo. No? Siguro manghinayang kapag nakabenta ka ng milyon-milyon, commission mo, tapos sabihin mo, naku, 10%. No? Pero hindi, wag mong panghinayangan yung para sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, yung kay Cesar, ibigay kay Cesar. Yung sa Diyos, ibigay sa Diyos. Yun ang ating mga tithes and offering. And sister, hindi ko banggitin ang pangalan mo, pero tama ang direksyon mo sa 2025. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen! Amen po ba? Ano po yung guide natin? Sabi ni Lord, ang salita ko ang maging tanglaw ninyo sa inyong paglalakbay. Kami mga preacher dito ay inyo pong tagapanguna. Pag yung mga ituturo namin, amin lang, nagustuhan, at pag mayroong masaktan ang tao, hindi namin tinuro,
baka pagdating ng panahon, kayo na sa langit, ang mga tagapagturo na iwan. Napanood ko po yan sa Rapture. Ang daming tao. Biglang nagkawalaan yung mga tao, sila lang tira. Sabi niya, "Why, Lord? I am a preacher." Sabi ni Lord, "Oo nga, preacher ka. Hindi mo sinasabi yung buong katotohanan." Kapatid, ang katotohanan masakit. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan, doon ka makakalaya. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Una po, a prayer for direction. Panalangin. Ang sabi nga dito, kapatid, a prayer for direction, ganito ang pagdadasal. Kasi ito, idasal to eh. Sabihin nyo, God, I know you want what you best for me. As I am making this choice, help me to trust your consistent love for me. If there a particular choice you want me to make, please show me. Provide people to guide me wise direction in Jesus' name. Amen. Kaya may mga spiritual advisor. Dapat mayroon kayo niyan. Amen? Sa mga negosyo, ang pinaka-maunlad na negosyo, mayroon silang consultant. Ako ang mga negosyo ng anak ko, ako ang sultan. Amen? Hindi ko lang sasabihin, baka magyabang kayo Magyabang ako eh. Ako ang sultan. O anak, hindi pwede yan. Pag sinabi kong huwag ka magpautang, ang hirap maningil. Hindi nagpapautang. Kaya ako, pag nagkape ako doon sa coffee shop niya, kahit isang sasi, sinisingil ako. Hindi, totoo yun. Dad, walang utang, sabi mo, ikaw ang sultan. Alam mo, ang ganda. Pag sinunod mo yung kalooban ng Diyos, very smooth. Walang gulo, walang kaguluhan, straight, hayahay, siksik, liglig, at umaapaw. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Ay, yung panalangin mo, please show me. Pakita mo sa akin, Lord. Provide people to guide me wise direction in Jesus' name. Alam mo, ang mga obispo, sabi nga ni Bishop Pacani sa amin, pag sila nagpa-counseling, kahit hindi obispo. Kasi iba namimili. Kailangan yung aking counselor ay mataas, may katungkulan. Humanap ka ng taong napagkakakitaan ng fruits of the Holy Spirit. Doon ka humingi ng counseling. Doon ka consultant, doon ka magpa-counselor, at ituturo niya sa iyo ang tamang desisyon sa buhay mo. Amen? Kanina, sabi ng isa, Brother Bay, counseling lang. Sabi ko, ano yun? Ang daming lumalapit sa akin mga ahente.
nung malaman nila may pera ako sa bangko, ha? Kukunin ko ba yan? Sister, naalala mo yung talk ko sa Singapore ako? Bumili siya ng lupa, dala-dala niya pag uwi niya ang kanyang lupa na sa Coastal Road. Pag uwi niya, tubig pala yung bili niya sa Coastal Road. Eh wala naman subdivision sa Coastal Road. Ha? Eh ang bibili niya, rights. Naku, hindi titulo yan. Rights. No? Eh sa mga subdivision, brother, ba inaalok ako? Sabi ko, wag. Ako'y ahente. Ang habol ng mga ahente, mag-pull down payment ka para makuha nila ang buo nilang komisyon. O ngayon, sa malaking developer, 3 buwan, 4 na buwan, hindi ka makabayad, forfeited na ang iyong down payment. Sabi ko, hindi naman, huwag mo nang pakialaman yung savings mo. Ha? Amen? Oh. Eh, simula, kanina sabi na, thank you. Ha? Hindi ka sana napahamak kung mayroong nag-guide sa iyo. Amen po ba? Eh, ito mga taong pilosopo, buhay ko to! Wala kang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Amen po ba? Palapakan natin si El Shaddai. Oh, prayer for direction. Ha? Magdasal kayo, Lord, turuan mo ako. Tulad ng ating ebanghelyo, turuan mo ako na masunod ko ang kalooban mo. Panginoon, turuan mo ako kung anong dapat kong gawin. Pag nagugulumihanan ka, tumawag ka sa man of God, sa lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Eh, iniwan ka ng asawa mo, tapos naghanap ka sa sentral, iniwan ka rin ba ng asawa mo? Ako iniwan din. Oh, maghahanap pa yan ng ibang iniwan ng asawa hanggang nagsama-sama na sila. Huwag kang humingi ng tulong doon sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Lumapit ka sa mga taong mayroong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ituturo sa iyo ang dapat mong gawin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Diba? Okay. Number 2, prayer of direction, a prayer for wisdom. Sabi niyo, wisdom. Oh, katalinuhan, mga kapatid. Yung pong katalinuhan, wisdom, na binibigay ng Diyos yan. Tingnan mo si King Solomon. Hindi naman humingi si King Solomon ng pera o kayamanan. Ang hiningi ni King Solomon, wisdom. Ano sinabi ni Yahweh? Anong hingin mo, Haring Solomon? Anong sinabi ni King Solomon? Bata pa po ako, mahal na hari. Hindi ko kayang pamahalaan itong iyong kaharian. Sabi niya, bigyan mo ako. O sabi ni Yahweh, ano bang gusto mo? Sabi ni King Solomon, wisdom, katalinuhan. Alam mong sinabi ng Diyos? Yamang hindi ka humingi ng kayamanan at kasikatan, bibigyan kita ng karunungan na hindi mapantayan ng sinumang tao habang nabubuhay sa buong mundo. Ikaw ang pinakamagiging matalino. Amen? Pero bibigyan rin kita nang hindi mo hinihingi katanyagan, kayamanan. Wala pong nakakapantay kay King Solomon hanggang ngayon. Pagkatapos doon, may dumating agad na problema. Alam mo yung wisdom na yan, dumarating yan pag mayroong mga problema. Sabi ng kanyang mga sundalo, mahal na hari, mayroon dito, nag-aagawan ng anak. Hindi naman pwede, mahal na hari,
na ang bata ay lumabas sa dalawang sinapupunan. Sabi ni King Solomon, papuntahin mo dito. Sabi ng isang ina, mahal na hari, ako po ang tunay na ina ng batang yan. Sabi naman ng isang babae, ako po, mahal na hari, ang tunay na ina ng batang yan. Sabi ng hari, posible. Isang bata lalabas sa dalawang sinapupunan. Anong gusto niyo mangyari? Kasi yung isa ayaw magparaya. Sabi niya, mahal na hari, hatiin mo na lang sa amin ang bata. Na? Alam mo ba, sabi ng isang nanay, mahal na hari, ibigay mo na lang po sa kanya. Ayaw ko pong mamatay yung anak ko. Mahal na mahal ko po siya. Ano sinabi ng hari? Ikaw na nagparaya, ibigay ang bata, ang tunay na may-ari ng bata, itong nagparaya at nagmamahal. Itong isa na swapang, gustong ipaputol yung bata, putulan ng ulo. No? Alam mo, sa panahon ng kagipitan, wisdom ang kailangan galing sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Bago ka magpakasal, tingnan mo muna. Mapabuti ba buhay mo dyan? No? Hindi natin masisisi ang ating mga magulang. Inaalam ng magulang natin, sino ba yung tatay at nanay ng mapangasawa mo? Kasi nung una walang apelido ang tao. Inaalam kung sino ang tatay, sino ang nanay. Sapagkat kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung loko-loko, yung tatay, loko-loko rin ito. Kung babaero yung tatay nito, maging babaero nito, anak, huwag kang magpakasal dyan. Amen? Kaya napangasawa ko yung asawa ko Wala nang ligawan. Yung asawa ko nagtatrabaho sa Imus Production kay Ramon Revilla. Mukhang artista, parang si Sharon Cunita. Akala nyo Nabasa ko ang nanay niya, 1986, dumadalo sa El Shaddai. Nabasa ko yung kanya pong pre-request. Lord, kung makapag-asawa man ang anak ko, sana si Brother Bay na. Wala nang ligaw, no? Ang biyanan ko ang nanligaw. No? Tingnan mo yun. Pero, wala siyang problema sa akin. Wala naman akong bisyo. Wala akong ano. Diba? Ang sarap maging, pag nanligaw ka, yung biyanan ang unahin mo bago yung anak. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Kita ninyo? Ngayon, pag nagtayo ka ng negosyo, kailangan mo wisdom. Kailangan mo, ano bang negosyo itatayo mo? Ano ba ang in sa lugar na ito? Hindi yung malapit sa eskwelahan. Dapat ang inegosyo mo doon, yung angkop sa mga kabataan. Pag malapit sa sa commercial, sa ano, dapat angkop doon. Hindi yung saliwa. Di ba? Wisdom, sabi niyo, wisdom. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ito. It can be challenging to wait for God's direction. If you're feeling frustrated or a little impatient, as you wait for God's guidance, then try out a prayer like this one. Okay, pikit ang mata. Itong idasal ninyo. God,
Sabay kayo, God, ask for wisdom. I work through my current situation. I trust you. Even when it's difficult to see the big picture, please help me to be patient and trust your timing. And I ask that you would help to be intentional in my growth. I am grateful for your constant comfort and peace. In Jesus' name, Amen. Itong dasal na ito, no, pag ikaw lang mag-isa, wag yung nagmamadali. Na? Parang nagme-meditate ka. Tulad ng sinasabi dito niya, ano bang current situation mo ngayon? Katulong. Amen po ba? Ano ba ang gusto mong makita? Anong gusto mo? Kailangan ikaw big picture. Visualize your dream. Visualize kung anong gusto mo mangyari sa buhay. No? Ganon yung pag-aaral, bago ka magdasal, isa-isa, parang kausap mo. Kaya gusto ko, pag nagdasal kayo, nakapikit ang mata. Hindi nakadilat. Very dry. Pag nakadilat ka, pag mayroong distraction dyan, ano ba nagdasal? Panginoon, tulungan mo ako. Ay, nadapa. Oh. Kailangan, sabi ni Lord, pag kayo'y Hello. Pumasok kayo silid, isara ang pinto. Ano yung pinto? Mata. Kaya pag nagdasal ka na close your eyes, parang kausap mo siya, kaharap mo talaga siya. At ang Panginoon, in the small voice, nagsasalita sa deep inside in your heart. Heart to heart. Hindi yung nguso sa nguso. Amen? Lord, give me wisdom. Hello. Ako kasi, ang prayer room ko nung una, kasi binabantayan ako ng mga announcer, binabantayan ako ng mga gwardiya. Saan si Bay? Hindi ako makapagdasal ng maayos kasi pag nakataas ako ang kamay sa labas, nagsasalmo 91, sasabihin ng mga, nagkakantyawan sila, yan, pag sumigaw yan si Bay ng Superman, lilipad na yan. Gumawa ako ng paraan para pag nagdasal ako, tahimik, si Lord lang kausap ko, pumunta ako sa CR, nilak ko. Kaya ang tawag ko sa CR, Christ Room. Siyempre, wala namang aircon dun sa CR, sa haba ng pagdasal ko, paglabas ko, pawis na pawis ako. Paglabas ko, kinakantyawan na naman ako, anong ginagawa mo sa CR? Pinayaan ko lang sila. Sabi ko, hindi naman kayo kausap ko eh. Ang Diyos. Pero ako may pangarap, hindi ako manatiling janitor. Tandaan nyo yan. Sabi ko, alam nyo may mga aeroplanong lumilipad, sasakyan ko lahat yan. Sabi naman yung chief technician, wala ka nga mong pambili ng ticket eh, nagyayabang ka pa eh. Nung paalis na ako papuntang Hong Kong, 1991, nutusan ko ni Brother Mike, sabi ko, paring Nestor, ito may ticket na ako, lilipad na ako. Alam mo, sabi niya, totoo. Sabi niya, pre, ito ang size ng sapatos ko. Woo! Palapakan natin ang Panginoon. No?
Your dream comes true. Magiging totoo yung pangarap mo. Maniwala ka. At magbibigay si Lord ng wisdom para umahong ka sa buhay. Pag uwi mo, hindi ka na katulong. Pag uwi mo, ikaw na ang may katulong. Palapakan natin si Lord. Woo! Okay. A prayer for peace of mind. Ito naman, a prayer of peace of mind. Mahalaga po ito, ha? Kasi kung wala kang peace of mind, hindi ka makadiskarte. Hindi ka makagawa ng gusto mong gawin. Ha? Gulong-gulo ang isip mo. O, ano magagawa mo? Ha? Okay. A prayer of peace of mind, ito po, a key component of wisdom is feeling center and peaceful even when life is hard. No? So, we invite you to pray the simple prayer for peace of mind as you seek God guidance. No? Ito naman ang dasal sa peace of mind, kapayapaan. Sumunod kayo. God, thank you for your supporting me. In every situation, I ask that you would provide me with peace of mind. I am navigating life. There are things on my mind that are causing me to feel distracted and discouraged. So I ask for your encouragement as I follow you in Jesus' name. Hindi po mawawala yung mga destructive na yan at discourage. Maraming magdi-discourage sa iyo. At yan, isa pa sa mga taong iwasan ninyo, yung may pangarap ka tapos hinahadlangan niya yung pangarap mo, dinidiscourage ka, wag yan, mahirap yan. Iwasan mo ang mga taong pakialamero. Amen po ba? Hanapin mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng encouragement, hindi yung nagbibigay sa iyo ng discouragement. Kasi yung mga taong nagbibigay sa iyo ng encouragement, nagpapalakas, yan ay sugo ni Yahweh El Shaddai para ikaw tulungan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Yan. Ang sarap kasi, no? Ang sarap mabuhay sa mundong ito. Amen? Okay. Ito. Panghuli ito. Ayan, tamang-tama. A prayer for humility. Akala ba niyo yung mga tao may kababaang loob? May dasal yan, sikrito yan. No? Ang hirap kaya magpakumbaba, lalo na yung mga taong walang hiya. Utang ng utang, pag siningil mo, galit pa. Amen po ba? Pero, yung prayer of humility ay napakaganda. Kung ikaw ay mainitin, kung ikaw ay magalitin sa taong 2024, magbabago ang sistema ng buhay mo. Kasi ang taong mababa ang loob, marunong magpasensya, marunong magpatawad. Ang taong mababa ang loob, kalooban, mas masarap ang magmahal kaysa ikaw ang mahalin. Masarap ang magpatawad kaysa ikaw ang patawarin. Masarap ang magbigay kaysa ikaw. Ganun ang taong mababa ang loob. At ang taong mababa ang loob, matutong na kontento. Gusto mo maging masaya ang buhay? The number one secret, ang nagsabi to sa akin, is a multi-billionaire. Ang sabi niya,
ang pinakamasaya sa buhay, yung matuto kang masiyahan. Kami galing sa hirap, naging bilyonaryo ako, pero ang pakiramdam ko ngayon, parang nandoon pa rin ako sa level ng mga taong nakakadao palad ko. Amen? Learn to be content. Pag ikay may kontento na sa buhay, wala ka nang hahanapin pa. Magiging masaya ang buhay mo, magiging mapayapa ang buhay mo, at tiyak yun, lahat ng tao pwede mong pakikisamahan. Amen? O ito, wisdom comes from experience, knowledge, and relationship. We don't know the right choice to make, and the Holy Spirit doesn't reveal a specific path forward, then we need to rely on the wisdom of others. So, here a prayer for humility that can help you receive God's guidance through others. Na? Wala nabubuhay sarili lang natin. No man si sanaylan. Kailangan mo ang iba. Kailangan mo yung mga taong akala mo hindi mo kailangan. Kailangan mo yun. Amen? Pagdating ng panahon, gusto niyo dasal ng may kababaang loob? Pikit yung mata niyo. Dito tayo magkuhan yung prayer of humility. Sabihin ninyo, God, please guide me in cultivating humility, accepting me, strength, and weaknesses, and being compassionate toward others. Remind me that everything I have in gift from you, and help me use my gifts to serve others. In Jesus' name. Amen. Kung ano mang mayroon ka, wag mong ipagyabang. Kasi galing yan sa itaas. Magbigay ka, tumulong ka sa mga taong nangangailangan. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Ang taong mayroong humility, hindi marunong magmataas. Hindi mayabang. Kahit ang tao na ang nagkamali sa kanya, siya pa rin ang humingi ng sorry. No? At ang mga mayabang, hindi po marunong magsuri yan. Ang may kababaang loob, ang hindi kayang gawin ni Satanas, yung salitang sorry. Amen? Si Adan at si Eva, humingi ba ng sorry? Nagturuan. Sinabi ni Adan, kasi yung babaeng binigay mo, Yahweh. Ang sinabi naman babae, kasi yung ahas. Humingi ba sila ng sorry sa wala. Ganon din ang demonyo sa panahon natin ngayon. Pag ang mga taong mayabang, huwag niyong asahan na hihingi yan ng dispensa o sorry. Amen? Amen po ba? Alam mo, sa misyon, pag uwi namin, yun ang aming sinasabi, sorry po kung mayroon akong pagkakamali. Pag ang preacher ay hindi marunong mag-sorry, walang perpektong tao. Lahat tayo mayroong pagkakamali na dapat hingian mo ng pasensya. Sorry. No? At walang matigas na puso pag narinig nila yung salitang sorry. Amen?
Lord, I'm sorry. No? Kaya lang yung kantang yan, pag-aralan ko muna yan, no? Okay. Sino sa inyo ang mayroong pang daladalang sama ng loob, galit sa inyong kapwa? Yan ang iwanan natin ngayon dito, panalangin natin. Magsitayo po tayong lahat. Ha? Alam mo yung awiting kwan, yung patawad? Ha? Patawad, Panginoon. Para wala kayong daladalang bagahe. Itong taong 2025, diretso-diretso. Pasensyahan mo na yung mga tao nagkulang sa iyo, yung mga taong nagbigay sama ng loob sa inyo, nagsugat ng inyong damdamin, pati sa probinsya, sa inyong mga mahal sa buhay, lahat yan, iwanan natin sa Panginoon. Lord, sorry. Kung wala yung pagsisisi, no? Dalawa yan eh. Patawad. Patawad. Tas ang kamot, kamay. Panginoon, nakataas po ang aming kamay, tanda na pagsuko. At pag-amin na wala naman talaga kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo kami na yung banal na dugo mulang ulo hanggang talampakan upang maging karapat dapat kami sa aming daan na tatahakin at lakbayin itong 2025. Ayaw namin, Lord, yung nagpapapigat. Gusto namin magaan, mapayapa, may peace of mind, may karunungan na galing sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan. Di na muli magbalikan ang aking Buhay noon, wala wala na pag-asa sa pagbabago. Ngunit ikaw ang nagbigay Kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong Pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. ayaw mo na Umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang ilolot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. tulungan ako sa aking kahinaan, at lagi mo akong gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon.
kaisipan ko ang iyong pagmamahal. Di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. So brothers and sisters, taas natin ating mga prayer requests. Salamat sa iyo, Panginoon. Naging magaan ang aming pong pakiramdam ngayon. Alam namin na kami ay iyong gagabayan, papatnubayan sa taong ito. Ilayo mo kami sa anumang tukso, kapahamakan, at ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga taong makakasama namin na magpapalago, magbibigay ng encouragement sa amin, O Diyos. Patuloy mo pong pagpalain ang ministry ito na ginamit mo, Lord, upang makilala ka namin ng personal, na magkaroon kami ng personal relationship sa iyo. Patuloy mong pagpalain upang makaakay rin kami ng mga taong nasa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Gamitin mo kami naging ilaw ng sanlibutan ito. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong taong ito, 2025. Mangyari ang inyong kalooban ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. And God bless you all. Hallelujah. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let's give thanks. We give thanks. We give thanks. Ate pong dasalin ang salmo, awit ng pagtitiwala sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon,
Mutkat kahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umag ng bitag, at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa ilihim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay nakatitiyak na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang araw kung dumating. Kahit mabuwal sa iyong kaharapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. O iniya ang maraming anghel nang sila'y susubaybay. Kahit saan dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as na mabagsik, di ka maaano sa mga serbiyenteng niyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaari magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.